Good morning, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao, sa lahat po ng ka-coffee na nakikinig po sa atin. Hoy, ano nangyari? Si Matubato ka-coffee, hinugot na ng ICC, ng International Criminal Court. Aba, nagtestimonya ito against Digong . Bakit ganyan? Development ito ha. Malaking development po ito ha. Nakalabas na po ng bansa itong si self-confessed hitman na si Matubato. At sabi ni Senator Laila De Lima, alam niya ha, base sa mga impormasyon, kasi updated naman daw siya, inasa kustodiya na po ito ng ICC. Pero ang tanong ng marami ngayon, ICC, ano na, kumusta na? Kailan nyo ilalabas siyang warrant? Kasi medyo marami na po ang naghihintay dyan, marami na pong excited dyan. Kailan nyo ilalabas siyang warrant of arrest laban kay Digong? Isama nyo na raw po si Bato at ang ilan pa pong mga sangkot doon sa tukhang ni Digong. Sige, pakinggan muna natin ka-coffee itong sinasabi ni Senator Laila De Lima. Ako, naniniwala ko totoo itong sinasabi ni Laila De Lima na nasa kustodiya na yan ng ICC itong si Matubato. Kasi malalabas yan kung walang proteksyon, di ba? Unang-una, pag nasa ibang bansa ka, sa ibang bansa ka maninirahan, di ba laki-laking gastos yan? Alam naman natin si Matubato for the longest time, nagtatago na ito, di ba? Tinulungan siya ng mga pare, nagkubli ito, nagtago ito ka-coffee dahil hinahunting siya ng mga, sabi nila, mga DDS, di ba? So, walang pera kung tutuusin ha, walang milyon-milyon o walang bilyones na pera itong si Matubato para mabuhay sa ibang bansa ng sarili niya, no? So, yung paglabas niya ng bansa, ang indikasyon dito, and I think I agree sa sinasabi dito ni Laila De Lima, na may tumutulong sa kanya at ang tumutulong dito sa kanya ay ang International Criminal Court dahil na-interview na raw itong si Matubato ng ICC, vinet na raw po ito at tinanggap na yung kanyang mga testimonya. Yun na lang, hintay na lang tayo kailan ilalabas siyang warrant of arrest na yan. Sige, pakinggan natin ka-coffee itong sinasabi ni Senador Laila De Lima sa kanyang interview dito po sa ABS-CBN. Ang alam ko po ay na-contact na rin siya ng ICC at kinonsider na rin yung kanyang testimonya. Kinausap na siya ng ICC, vinet na siya ng ICC, and yun na nga, lumabas na siya, nakalabas na sa Pilipinas, at alam ko, kagaya din ni Mr. Arturo Las Cañas, ay under the protective custody na rin ng ICC. So, sige, patuloy muna natin yan. Anong implications? Noong nakuha na siya o nasa kustodiya na siya ng ICC, anong implications? Siyempre, titibay yung kaso laban dito kay Digong. Kasi feeling ko naman, kasi may mga analysis nga na bakit parang natatagalan ng ICC sa paglalabas nitong warrant of arrest laban kay Digong. Kasi bakit sa ibang cases, mabilis naman. Siguro, kulang pa. Kulang ng mga ebidensya o kulang ng testimonya. Siyempre, malaking challenge din na sa ICC na mag-gather sila ng impormasyon dito sa Pilipinas dahil medyo mainit din sila dito ka-coffee. Di ba pinagbabantaan nga sila na hindi sila pwedeng pumasok dito sa bansa at mag-gather ng kung ano-anong ebidensya. Lately lang naman yan, medyo lumuwag-luwag and para isagawa nila yung kanilang investigasyon. Ngayon, na nasa kustodiya na itong si Matubato ng ICC, siyempre, kahit anong gawin nilang interviews dyan, masimot nila, mahigop nila, lahat, tawag natin, mapiga, that's the correct term, no? Mapiga nila yung mga impormasyon dito kay Matubato. Siyempre, kung nakatago na yan sa safe house niya, kumbaga wala nang takot na mag-hold na mga statement itong si Matubato. Though I don't think na mag-hold pa ng statement yan, dahil for the longest time, matagal na nagsasalita ito si Matubato. Panahon pa lang ni Laila De Lima, umamin na yan, ka-coffee, naglabas na yan ang kanyang mga testimonya na nagdidiin dito sa mga Duterte at dito sa DDS. So, I think malaki yung magiging papel, malaki yung magiging tulong ni Matubato sa International Criminal Court para matapos na itong kaso na ito. Ano ba, mag-i-issue ba ng warrant? O nakitaan ba nila yan ng probable cause para mag-issue ng warrant? O kung ano man yan. So, malaking factor dyan si Matubato. O sige, ituloy natin itong statement ni Laila De Lima. Confirm pa if nabigyan din siya ng immunity. Kasi katulad ni Mr. Las Cañas. Mr. Las Cañas was granted limited immunity by the ICC. I'm not sure about Mr. Matubato. Ang alam ko lang, yung base sa aking informasyon, ay nakuha na rin siya. Kasi na-vet na siya, na-interview na siya. So ngayon, we can assume that he is somewhere in a safe house, but under the protective custody of the ICC. So yun po yung context. Ayun.
Yari. Magandang development yan ka-coffee sa kaso ha. Mas titibay-tibay. Siguro kaya medyo confident ha. Sa tingin ko, itong grupo nila Trillanes, itong grupo nila Senator Laila De Lima, na mukhang may mananagot. Diba? Mukhang ngayong actually, mahirap kasi magsabi ng timeline kasi last year, lagi din natin sinasabi yan. Si Trillanes, sinabi niya rin, mid-year, di naman nangyari ka-coffee. June, July, December, sabi, bago mag-Christmas, maglalabas ng warrant of arrest, wala rin naman nangyari. Wag na tayo magbigay ng timeline, no? Pero sa tingin ko naman, yung presence ni Matubato sa grupo, kung nasa kustodiya na siya ng ICC, makatutulong po yan para masolusyonan. Matapos na itong issue ka-coffee dahil medyo matagal-tagal na rin po yung issue ito. Ilang taon na po itong pinag-uusapan. Ang masaklap ngayon ka-coffee, sinisisi nila ngayon, ang gobyerno na naman. Yan na naman kayo, puro paninisi na naman kayo sa gobyerno. May kinalaman na naman daw ang presidente. May kinalaman na naman daw ang gobyerno ng Pilipinas under the leadership of PBBM sa pagtakas o sa paglabas ni Bato-Bato dito sa Pilipinas. Ang kanilang mga teorya ay gumamit daw po ng ibang mga pangalan. Pero nilinaw po ng palasyo, nagsalita po ang Malacanang dyan. Wala kami kinalaman dyan at wala kami control dyan. O, headline ng ABS-CBN. O, basahin natin ka-coffee. Malacanang, ang sinasabi niya, no information if self-confessed hitman fled the Philippines. O umalis na po yan dito sa Pilipinas. The International Criminal Court has reportedly taken custody of a self-confessed hitman who claimed to have served in the vigilante group allegedly created by ex-Philippine President Rodrigo Duterte, but the Marcos Jr. administration says it cannot comment on the whereabouts of supposed Davao Death Squad hitman Edgar Matubato. Kung nakalabas yan, gagawa natin. Nakalabas siya eh. Yung sumunod naman siguro sa patakaran ng Bureau of Immigration yan. Kasi kung hindi, di ba? Kung peke yung mga dokumento niyan, kung peke ang passport yan, kung ibang pangalan yan, di makakalabas yan. Haharangin agad dyan sa Bureau of Immigration. Lumusot eh. Di ba? Lumusot eh. Pakinggan natin ka-coffee itong report na ito. The International Criminal Court has reportedly taken custody of a self-confessed assassin who claimed to have served in the vigilante group allegedly created by ex-Philippine President Rodrigo Duterte. But the Marcos Jr. administration says it cannot comment on the whereabouts of supposed Davao Death Squad hitman Edgar Matubato. We have this report. Okay, sige. Malacanang said that it has no information about reports that self-confessed Davao Death Squad hitman Edgar Matubato has already fled the country after almost a decade in hiding. Matubato was one of the first witnesses who linked former President Rodrigo Duterte to vigilante-style killings in Davao City. The drug-related killings in Davao City. Kaya hinahanap nila yan eh. Kasi malaking susi si huwag natin tapusin. Malaking susi itong si Matubato eh. Kaya sa biruin mo 10 taon na nagtatago yan. Tinulungan lang yan ka-coffee ng mga pare, ng mga civic group organizations no, para ma-secure yung kanyang safety. Diba? Kaya hinahanap yan ng mga DDS. Tina-target talaga yan. Kinakailangan nilang matsugi yan. Kinakailangan nilang ma-liquidate yan. Kasi malaki yung malaki yung papel niya dun eh. Witness siya eh. Kaya minamadali nilang tsugiin yan, inakalabas ng bansa. Kaya nanggagalaiti itong mga DDS. Bakit nyo pinalabas ng bansa yan? O hindi na nila matarget yan. Bakit yung Marcos administration, anong ginawa ninyo? Binigyan nyo ba ng dokumento yan? Binigyan nyo ba ng peking passport yan? Bakit nakalabas yan? Anong identity ang ginamit na naman para makalabas itong si Matubato dito sa Pilipinas? O hindi kasi favorable sa inyo. Anyway, nasa headline po ng ABS-CBN, ang Bureau of Immigration magsasagawa daw po ng investigation. Ito, nasa GMA News yan ka-coffee. Pwede nyo rin po i-check. Bago lang po itong balita na ito. The Bureau of Immigration or BI will investigate reports that confessed hitman Edgar Matubato has already left the Philippines. Immigration spokesperson Dana Sandoval said Wednesday. Di ba yan ang ginagawa ninyo? May palalabasin kayo. Hoy! Hindi kasi favorable sa kanila kaya pinipressure nila ngayon ang Bureau of Immigration, pinipressure nila ngayon ang gobyerno. Bakit yung pinalabas yan? Kaaway nila yan. We will be conducting an investigation into the information stated in the article. Sandoval told reporters when asked to confirm if Matubato has left the country. Hala, yari kayo.
Mga Bureau of Immigration, yari kayo, hindi kayo tatantanan ng mga DDS. Bakit nyo pinalabas yan? Pero si Harry Roque, okay lang sa inyo na pinalabas o na nakalabas. So, kayo talaga, oo, pag hindi favorable sa inyo. Ayan, the Bureau of Immigration will investigate reports that confess hitman Edgar Bato-Bato has already left the Philippines, immigration spokesperson Dana Sandoval said Wednesday. We will be conducting an investigation into the information stated in the article. The New York Times recently reported that Bato-Bato had fled the Philippines. Alam mo, itong New York Times, ka-coffee, hindi mo magbabalita yan nang wala silang credible source, na hindi credible yung kanilang impormasyon dahil nakataya yung kanilang organisasyon dyan. So tiyak yan na nakalabas na talaga ng bansa yan. Ako, I am very confident, ka-coffee, nakalabas na ng bansa yan at malaking grupo po yung tumulong sa kanila. At itong paglabas na ito, ang makikinabang dito, ang gobyerno at ang mga biktima nitong tukhang. Dahil malaki ang maitutulong ni Bato-Bato para ma-issue na yung hinihintay na warrant of arrest na medyo matagal-tagal na po, na-delay na po yan. On Tuesday, Malacanang said it had no information on Bato-Bato's whereabouts nor any control over his actions, including whether he might testify in another forum. Tumpak naman. Huwag niyong singilin ng Malacanang, pakiba ng Malacanang dyan. Di ba? Bakit? Nasa kustodiya ba si Bato-Bato ng Malacanang? Wala. Oh, mapipigilan ba ng Malacanang? O sabihin ni Marcos, huwag kang umalis dyan. Bakit? Di ba? Bakit niya pipigilan? Eh kung may ibang grupo kumikilos, wala magagawa ang Malacanang dyan. Bato-Bato, who claims to have been a member of the Vigilante Davao Death Squad, alleged that he carried out multiple killings on orders from then Davao City Mayor Rodrigo Duterte. Medyo mabigat-bigat, ka-coffee, itong mga aligasyon na ito ni Bato-Bato. He also testified during a Senate investigation into EJK linked to Duterte administration's tukhang noong 2016, claiming that the Presidential Anti-Organized Crime Task Force was responsible sa pagchuchugi po dyan po sa Davao City. Nako, naskuran kayo naisahan kayo nalusutan kayo, ka-coffee. Anyari sa inyo dyan, mga DDS. Sige, birahin ninyo. ICC, birahin ninyo. Pero actually ito, malaking challenge Real talk tayo Ang ICC, marami naghihintay sa inyo. Di ba? Maraming umaasa sa inyo. Asa na yung warrant of arrest? Kahit issue nyo lang yung warrant of arrest, kahit hindi nyo ma-arresto yan, importante may warrant of arrest. Nasaan yan? Kasi kumbaga ito matagal nyo ng pangako yan nasaan na yan? Lalo na si Trillanes. Si Trillanes, sinisingil din ngayon Kala ko ba mid-year ng 2024, pero nasaan na yan? Di ba? Siguro, hintay-hintay, sige, pero malaki ang expectation sa ICC na mag-deliver, nasaan na itong warrant of arrest. Kasi kung hindi, tatawanan lang kayo ng kampo ng mga DDS. Tatawanan lang kayo ni Digong, nasaan na yung warrant. Diba, bakit natatagalan kayo dyan? And hopefully, itong pagkakakuha nila, pagkakahugot nila dito kay Bato-Bato, masolidify nila yung kanilang kaso against Duterte. O siya, sige, anong komento nyo, ka-coffee? Comment po ang inyong opinion, ang inyong reaction dyan sa ating comment section para mabasa po yan ng iba natin mga ka-coffee. Yung mga nasa Facebook po, please like and follow. Yung mga nasa YouTube, click lang po na subscribe at please hit the notification icon para kayo po i-updated din sa ating mga bagong upload. Maraming salamat po sa mga sumama. Ingat po kayo, nasaan man po kayong panig ng daigdig. Bye-bye.